Mula kay Pinas News Insider mga kapatid, kakapasok lang paktay na. Walang nagawa ang Kongreso sa biglaang utos President Marcos, Gibo Teodoro, VP Sara. Ano tong biglaang utos na to mga tol? So eto, magbibigay ulit tayo ng commentary, video and reaction syempre dito sa mga balita na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media mga kapatid. At syempre ito'y about sa ating mga politiko at politika dito sa ating bansa. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang ACT Teacher Party List Representative Franz Castro tila nasupalpal ni Defense Secretary Gibo Teodoro dahil sa pag-question nito sa budget ng Personal Security Group ng Office of the Vice President na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ating matatandaan ang nangyaring pagdinig ng Kongreso sa budget hearing ng Department of National Defense kung saan tila kwinisyon ni ACT Teacher Party List Representative Franz Castro kung nasaan ang funding requirements ng Vice President Security and Protection Group. Dahil ayon kay Franz Castro, 433 parang isang batalyon na di umano ang personal security ng Office of the Vice President. Dahil dito, dinepensahan naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pagkakaroon ng Vice President Sara Duterte ng Security and Protection Group. Ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro, tatayuan ko ito dahil ang VP noon ay dinagdagan niya noon sa PSG budget at hindi consistent ang kanilang suporta. Dagdag pa ni Defense Secretary Gibo Teodoro, noon pang nakaraang mga panahon, ang security personnel ng VP ay kinukuha lang sa iba't ibang unit at hindi pa nakikita sa budget at hindi nare-report. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila tumaas ang kilay at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, takbo kayong VP President para manasan mong maging isang batalyon bodyguard mo. Inggit ka lang. Franz Castro, baka gusto mo rin merong kang bodyguard. Kanang mainggit, protektahan talaga ang VP kaysa merong pag-iisip sa kaunlaran at tahimik na pamamayan. Not same like you, walang peace, puso at isip. Talagang nayayabangan ako kay Castro sa mga ginagawa niya sa pag-oppose ng budget sa bansa. Talagang trabaho niya sa Pinas ang mamumuno na mahilig magbuna sa tao para ibagsak lang. Parang walang pinag-aralan eh. Ayaw niya ng pagbabago sa bansa natin. Sana tuloy-tuloy na talagang ROTC sa bansa para yun ang mga kabataan natin dito natuto na rin ng self-defense po. Iba talaga kung alam nung nasa posisyon ang ginagawa niya. Kahit anong gawing panlilin lang ng mga makakaliwa, di talaga makakalusot. Sana lahat ng department heads kagaya mo, Gibo. Franz Castro. So alam nyo mga kapatid, syempre VP Sara yan mga kapatid, no? Next to President yan. Normal lang naman siguro talaga na magkaroon ng seguridad, guard, bodyguard, no? Ang question niya kung bakit daw isang batalyon, so siguro para sa kanya is may nalalabag, no? Hindi naman siguro magke-question kung wala siya nakikitang nalalabag. Pero dahil nga ito'y sinagot na ni Gibo Teodoro mga kapatid, Secretary of Defense. So meaning, meron itong dahilan mga tol na hindi naman siguro labag sa batas kasi pinagtatanggol di ba? So dalawa yan naglalaban, isang pumupuna, lahat naman ata ng gawin ni VP Sara pupunahin nito eh. Tapos meron din naman nagtatanggol na nagsasabing kasi ganito ganyan ganon. Pero para sa atin mga kapatid, syempre isa yan sa pinakamataas, no? Isa yan pangalawa sa pinakamataas na posisyon niya na nangangailangan talaga ng ng bodyguard niya o batalyon niya sa iba't ibang lugar mga tol, no? Hindi kailangan na habang naglalakad siya sabay-sabay yung isang buong batalyon na kasama niya eh. Pero ang security kasi mga tol, bukod doon sa nakapalibot sa kanya
'Di ba? Bukod dun sa nakapalibot sa kanya, meron pa yan nakaposte sa iba't ibang lugar. Kasi yung mga nagbabalak gumawa ng masama, hindi lang naman sa malapit eh. Meron din sa malayo, 'di ba? Naalala ninyo yung ibang mga opisyal na minsan tina-target ng sniper, 'di ba? So dapat meron talaga mga nakapwesto 'yan sa sa iba't ibang lugar. Sa isang event, halimbawa pupunta sa isang event 'yan, may mga nakapalibot sa kanya yung tipong dadakot agad sa kanya kapag nakakita ng unusual na bagay, dadakot agad sa kanya. Tapos meron pang nakapwesto diyan sa malalayong lugar, merong nag-aabang sa mga sasakyan, merong mga convoy yan. Lahat yan mga tol, security lahat yan. Ano ba gusto ni Franz Castro? Isa, dalawa lang ang bodyguard ni VP Sara. Kung yung mga mayayaman nga dito, ang bodyguard nila umaabot ng 10 di ba? O 10 o 20, di ba? Lalo pa kaya vice president 'yon, mga tol, di ba? Isa yan sa dapat pangalagaan talaga, yung seguridad, mga tol. Hindi sa inaano natin pero siguro alam na ninyo yan. Hindi naman na kayo mga bata, mga tol, para questionin pa yan sa ibang mga bansa naman, yung mga president nila, vice president o basta matataas na opisyal ng gobyerno nila, napakaraming mga bantay niyan, di ba? So ganun talaga, pag pupuna ka na lang punahin mo na lang talaga Kahit anong gawin mo kay VP Sara Duterte, hindi yan tatala dahil ang kaharap mo ay si Atty. Gibo Teodoro ng SND, veterano sa kanyang trabaho. Kaya ako pa sa iyo, Franz Castro, maglaylo ka na lang sapagkat hindi ka makakalusot sa mga paninira mo kay VP Sara Duterte. Kailangan ni VP Sara ng maraming security kasi VP pumupunta sa field at hindi lang nakaupo sa opisina. Ayan di ba? For example, magsasalita ang VP Sara, mga tol, sa isang event, di ba? Malaki yung lugar na 'yon. Sa tingin mo ba kaya ng security doon ng ang mga 3 lang, mga ganyan? Oo, may security na mismo yung event, mga tol. Pero VIP kasi yun Kailangan bawat isa dun may mga nakaposte sa bawat entrance, sa bawat exit, may mga nakaabang lang sa sasakyan, may mga nakapalibot sa kanya. Talagang dapat maraming maraming security talaga. Kung tinatawag nilang isang batalyon, posible nga talaga isang batalyon, lalo na kung malaki yung lugar na pagdadausan, for example, ng speech niya, kailangan talaga maraming bantay, mga tol. Hindi kakayanin ng 10 yan. Nako Castro, dami mong binubusisi. Masyado na. Subukan mo ding umupo bilang pangalawang pangulo nang malaman mo kung gaano kahalaga ang ginagastos ng VP. Pero ang tanong, mananalo ba kayo kung kayo ay tatakbo bilang VP ng Pilipinas? Tinawag po na sinabi po ni Representative Franz Castro sa ating Vice President Sara Duterte, huwag niyang diktahan ng House. At tinawag pang shameless o hindi na marunong mahiya ang ating Vice President. Grabe, no? Huwag niya raw diktahan. Huwag niyang pakialaman. Hindi ka na marunong mahiya. You are shameless. Yan po ang mga tinuran nito ni Franz Castro sa ating Vice President. Pero ang leadership po ng House of Representatives ay susunod daw po sa ating Pangulo. Ang ganda po ng ng word play ng mga to, na ang prediction natin kahapon may isang mapapahiya Isa sa mga magpinsa na mapapahiya, kung hindi yung Pangulo yung mapapahiya, yun pong speaker na pinsa ng mapapahiya. Dahil hindi sila pwedeng walang posisyon di ba? Okay. Ngayon po alam na natin kung sino yung napahiya. Kaya lang dahil sa play of words nila, medyo hindi mabigat yung pagiging yung pagkapahiya nila. Ito po ang sinabi nito ni Castro, antindi. Huwag niyang diktahan ng House. Sabi ni Castro kaya Vice President Sara Duterte for allegedly interfering in House affairs. Dagdag pa ni Castro, nagtataka lang ako doon sa ating Vice President, doon sa kanyang statement, doon sa kanyang shameless interference. Walang kahihiyang panghihimasok sa aming trabaho ng co-equal branch like the Congress. Antindi, no?
Una, hindi po nakikialam si Vice President Sara Duterte. Ang linaw po na sinabi, pinaalalahanan ko po kayo. Linawin lang natin kung ano yung sinabi talaga ni VP Sara. Baka iba na yung pagkaintindi nito ni Castro. Ayun, no? In light of the sudden and unannounced joint meeting being convened in the House of Representatives, I respectfully remind our honorable lawmakers of the very words that our President pinaalala. Ayun na nga, I respectfully remind, di ba? Our lawmakers, di ba? Magalang kong pinapaalalahanan ng ating mga mambabatas dyan yung doon sa sinabi ng ating Pangulo. Magkaiba yung dinidiktahan. Pag dinidiktahan, inuutusan mo. Yung tipong wala kayong karapatan, gawin yung gusto nyo, yung gusto ko lang ang masusunod, yun ang dinidiktahan. Diba? Kung isa kang Pilipino at magpapauto ka, diba? Bahala ka na sa buhay mo. Ala lang po ni Vice President Sara Duterte na ang Pangulo ay mayroon pong posisyon sa ICC. Hindi po siya nakikialam. Nire-remind lang po kayo. No? Hindi po niya kayo pinakikialaman. In fact, pinapaalalahanan kayo. Kasi kung hindi nyo pa po alam, si Vice President Sara Duterte ang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bayan. Ibig sabihin, nire-remind kayo. Baka nakakalimutan ninyo na yung Pangulo ay may sinabi na dyan. Okay. Tuloy natin. Ang sinabi nito ni Castro, ginagawa natin ang ating tungkulin. Baka siya yung unconstitutional na ginagamit pa yung letterhead ng OBP. Unconstitutional agad? Pinaalalahanan ka lang, unconstitutional na agad? Ang bilis nila mag-akusa, no? Baka si VP Sara daw yung unconstitutional. Lahat kay Castro, big words. Shameless, unconstitutional. Ang lalaki po ng mga words na ginagamit. Pag pinaalalahanan ka, unconstitutional, tuloy natin. Labag na pala sa batas yun, no? Ang unconstitutional na pala yun, mga tol. Yung i-remind mo lang na, oy, may posisyon na dyan ng presidente. Yung pinag-uusapan ninyo, eto mga tol para bilang patas lang tayo, wala tayong kinaaniban o kinabibilangan ng mga political parties, mga tol, o color, diba? Kung titignan mo, mga tol, hindi naman niya sinabing ihinto nyo yan. Wala siyang inutos, di ba? Wala siyang inutos na ihinto nyo yan. Sabi niya respectfully reminded, di ba? Reminded. Yung posisyon, kumbaga parang, oy, ginagalang kong ipaalala sa inyo na may posisyon na dyan ng presidente, may sinabi na dyan. Di ba? Unconstitutional na pala yun, mga tol. Unconstitutional. Dito sa pagdinig kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon. Yan. Sa ICC. Referring to the Vice President. Okay. Tignan po natin yung sinasabi po ni Castro. Sino talaga ang nakikialam? Ang pinag-uusapan ninyo, resolution para yung ating sa kay Castro na mismo, baka sabihin nyo, nagbibigay ako ito po. Ginagawa natin ang ating tungkulin. Ayan. To influence o i-lecture kami. Ayun, ayaw niya palang influence o i-lecturean sila. Okay. Dito sa pagdinig, kaugnay na resolusyon para mag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Tanong ko, ano yung pinag-uusapan yung resolusyon? Ano ang pinag-uusapan nilang resolusyon? Resolusyon para mag-cooperate ang gobyernong Pilipinas doon sa investigasyon ng ICC. Okay. Ulitin natin yung akusasyon ni Castro. Ang akusasyon ni Castro, huwag kang makialam. Huwag mo kaming diktahan ng ginagawa namin.
nagtatrabaho kami. Yung tungkulin namin, pag-usapan yung resolusyon para, ano na nga yung para saan yung resolusyon? Para mag-cooperate yung gobyerno. Sino ngayon ang nakikialam? Kayo nga pinaalalahanan eh. Maganda yung wordings kasi ni Vice President kaya hindi mo naiintindihan, Castro. Pero ang sinabi ni Vice President, kung ako po magsasalita nun, pinapaalala ko sa inyong mga congressman, hindi nyo trabaho ang makialam sa ICC. Mhm. Hindi nyo trabaho ang makipag-deal sa ICC. Mhm. Hindi nyo trabaho ang diktahan ng Pangulo kung anong gagawin niya sa ICC. Wala kayong trabaho. Actually, hindi kayo gumagampan ng inyong trabaho sa pagtalakay niyo ng resolusyon tungkol sa ICC. Dahil ang ginagawa ninyo ay panghihikayat sa Pangulo na may trabaho may tanging trabaho ng pakikisalamuha sa ICC. Mhm. Hihikayatin nyo lang yung Pangulo ng Pilipinas. Representative Castro, kayo po ang nakikialam sa trabaho ng presidente. Hindi nyo po wala po kayong pakialam sa ICC. Ang Vice President po, natural na palalahanan kayo dahil siya administration. Siya po, narito po sa executive pala, bura-bura. Yung Vice President po, executive. No? Pangalawa po siya sa Pangulo ng Pilipinas. Na pinakamataas na tao sa Pilipinas. Ang gusto niyong pakialaman, yung trabaho ng isang Pangulo. Actually, pinaalalahanan kayo, thank you very much kay Rolando Galvez. Boss Vance, pakape para sa'yo. Pinaalalahanan kayo ng Vice President na hindi nyo natrabaho yan. Maganda lang pakinggan yung sinabi. Kung ako yun, kung ako sa House of kung ako ang Vice President, ganito sasabihin ko eh. Wala ba kayong magawa sa buhay? Kayong mga taga-House of Representative? Bakit nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan para tumalakay ng mga resolusyon na wala namang kinalaman? Mga resolusyon na wala namang kinalaman sa trabaho ninyo. Mhm. Yang ginagawa nyo ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Buti nga si Sara Duterte. Sumulat lang sa inyo. Kayo. Pag-uusapan ninyo, pag-mimitingan sa committee level, pag-uusapan sa plenary, napakaraming congressman. Napakaraming dapat na unahin ng Congress. Sino ngayon ang hindi gumagampan ng kanyang trabaho? Habang busy kayo nahanapan kung paano mapapakulong, kung paano pepestehin ang buhay ng mga Duterte. Mhm. Totoo naman, pamemeste lang yung ginagawa ninyo lahat. Di ba? Tatanggalin ng confidential fund. Ngayon naman, ICC naman. Mhm. Wala naman kayong pakialam dyan. Okay lang yung confidential fund. Talagang sa inyo yun. Pero yung ICC, hindi nyo concern yun. Sino ngayon na nakikialam kanino? Pero mo pinapakilaman pa rin nila yun kahit na tumiwalag na nga tayo doon. So hindi na tayo under nun. At nagsalita na nga si President BBM na hindi na tayo maikipag-cooperate doon. Pero busy pa rin sila sa paggawa ng resolusyon para doon. Diba? Ang dami nilang representative sila, ang dami nilang trabaho para doon sa nire-representa nila. Dapat doon na lang sila mag-focus eh. Pinaalalahan kayo ng Vice President dahil ayaw niya kayong mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Hindi niya lang masabi, ako na nagsasabi. Okay, una yun. Ikalawa, punta tayo dito. Alam niyo, meron ka mapupunad dito, no? Ito po ang pahayag ngayon ng leadership. Kaya, si Castro, pakinggan mo yung leaders ninyo, no? Real talk.
Ikaw ba susundin na naman, Castro? O si Pangulong Ferdinand Marcos? Mhm. Nakita nyo, mukhang big kanina yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang sabi ko kanina, diplomatic yan eh. Para hindi masyadong masaktan Mhm. yung House of Representatives. Kasi masakit yun eh. Pag dinirekta niya na, pag sinabi niya na hindi natin papapasukin yung ICC, tapos masasaktan yung House of Representatives. Pero yung pagkakasabi ni Pangulong Marcos, hindi ganong masakit sa House of Representatives. Yan yung sabi natin kanina, di ba? O pareho kami nakakatuwa pag yung mga matatalinong tao pareho mo pareho mo nang sinabi. Ito po ang sinabi ni Salvador Panelo. President Ferdinand Marcos Jr. is just being diplomatic to lawmakers when he disclosed plans to study the country's return to International Criminal Court. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Friday. Ito ay 1 hour ago. Nakachamba tayo. Ha? Nagiging pareho na kami mag-isip ni Panelo. Natuwa nga ako, sabi ko, natsambahan ko rin to si Panelo. Hindi ko matsambahan si Pangulong Duterte. Di ba? Okay. Si Remulla, in fairness, ito po ang sinabi ni Remulla. 2019, nakaalis tayo sa ICC. 4 na taon. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Oh. Pwede ba yung babalik tayong bigla dahil may nagpapatalon sa atin? Mhm. Hindi. Pag-aaralan natin to bilang isang bansa. We are better than that to just jump into the fray because somebody say we should. Mhm. Di ba? Pwede. Bagamat ganyan yung tema, alam na natin na hindi natin papapasukin yung ICC kasi hindi tayo babalik eh. Mhm. Pag-aaralan lang. Diplomatic para hindi mapahiya yung House of Representatives. Naintindihan nyo na ginawa sa inyo, Castro. Para hindi kayo mapahiya. Nililigtas na nga kayo ng Pangulo eh. Para hindi kayo kahihaya eh. Dahil yung ginawa ni VP Sara, talagang kayo ang tinira, pero ang latay nun kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Mhm. Yan yung sinasabi ko sa inyo na husay. Hindi niya binabanatan si PBBM. In fact, pinagtatanggol niya, di ba? Pero ang latay nun kay PBBM. Kasi pag tinuloy niyo yan, ano na lang ako bilang Pangulo, di ba? Mhm. Sariling pinsang ko, dun mismo sa sariling pinsang ko, magmumula yung ko-question ng aking otoridad. Mhm. Ko-questionin yung aking posisyon. Kaya, ang linaw po nun. Okay. Ito na po ang pahayag ngayon ng liderato. The lower house leadership on Friday said it will follow the policies of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. after the government says it will study calls to rejoin the International Criminal Court. Speaker Martin Romualdez, briefly reacting to his cousin's latest pronouncement, said they will take it as it is. Tignan nyo. Way out yan eh. Pwede ngayon sabihin ng liderato ng House of Representatives na take it at It is. pasensya na kay Bulula. Take it as it is, no? Take it as it is. Ha? Kung ano po yung sinabi ni Pangulong Marcos, Yun na yun. as it is. At it is. Nakakabulol eh. Take it at it is. At take As it is. as it is. Yan. Yan po ang sinabi. Alam niyo, binibigyan ni Pangulong Marcos na way out yung kanyang pinsan. Susunod tayo. Yun lang. Ang sabi ni Romualdez, kung ano ang sinabi ng Pangulo, susunod tayo. O di, hindi masakit. Hindi niya sinabi na hindi natin papapasukin yung ICC. Hindi niya sinabi na tigil na yan. Pero siyempre naunawaan nila ng mga dilawan yun. Kaya nga umaatake yung mga dilawan. Way out po yan.
Hindi po para maganda po tayo, win-win. Win-win kasi yun lang naman ang gusto nila projection lang. Pero ang real winner dito talaga yung mga Duterte kasi sila yung sila yung nag-dictate nitong mangyayari na to. 'Di ba? Yung reaction ni Inday Sara na dati ang reaction lang ni Inday Sara birahin lahat Mas gusto ko ngayon yung mga atake ni Inday Sara pinagtatanggol niya si Pangulong Marcos, 'di ba? Pinagtatanggol niya Pinaalalahanan ko kayo na meron ng sinabi si Pangulong Marcos. At yun na, Magaling, no? Magaling talaga sila. Kumbaga, sa ganitong laro, mga tol, master talaga sila sa ganyan, no? Ang hirap kasi, mga tol, 4 na taon na, sabi nga ng 2019 mula nung tumiwalag tayo dyan. So, anong dahilan bakit gusto nating pabalikin? Dahil dito sa kagustuhan ng iilan na sa personal interest nila, mga tol, di ba? Sa personal interest nila, meron na sinabi niya si President BBM. So kung masusunod yung pinsan, para sa kapampangulo, 'di ba? Parang ganoon ang pag-atake noon, mga tol, kapag biglang nagbago 'yan. So tulad nga ng sinabi rin ni Justice Secretary Remulla, no? 4 na taon tayo diyan, bakit tayo biglang babalik, 'di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa takbo ng ating politika sa ating bansang Pilipinas, mga tol? Ano masasabi mo dito sa mga kongresistang nagnanais ibalik ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa ICC? Ito ba ay para sa bansang Pilipinas o para sa kanilang personal na interest, no? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.